Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Daisy Macy Maorio, First Year College, BS Entrep. Tara, talakayin at balikan natin ang buhay at ang mga gawa ni Rizal nung panahon siya ay nabubuhay pa. Ano nga ba ang nangyari sa kanya nung panahon siya ay nanggagamot at kung sinong mga kasama niya, saan siya naglakbay at ano kanyang mga salakyan. Samahan niyo ko. Kabanata 20, si Rojano sa mata sa Hong Kong, 1891 to 1892. Si Rizal ay umalis sa Europa papuntang Hong Kong noong November 1891 to December 1892. Ano ba ang mga dahilan niya bakit siya umalis sa Europe? Unang dahilan niya, pagkakaiba ng pananaw nila sa politikal ni Marcelo H. del Pilar. Pangalawa, mapalapit sa minamahal na Pilipinas at pamilya. Nagpaalam naman ng maayos si Rizal kay del Pilar bago siya umalis ng Europa para na rin sa samahan na itinatag nila doon. Si Rizal ay umalis ng Ghent patungong Paris at sumakay ng tren papuntang Marseilles. Mula Marseilles naman ay sasakay siya sa barkong may pangalang Melbourne, kung saan dala niya ang sulat ng rekomendasyon para kay Manuel Camus. Tapos 600 na CP ng El Filibusterismo o 600 na kopya ng El Filibusterismo. Sumakay siya sa barkong Melbourne patungong Hong Kong noong October 18, 1891. 18 pasahero ang nakasakay sa primerang klaseng barko. Halos mga Europeo, 2 Espanyol at 1 Asyano. Si Rizal, kinaibigan niya lahat. Misyonero, Italianong Franciscano, Jesuitang Pranses, 1 obispo, messenger, voluntary. At meron siya dong nakalaro na kung saan ay isang padre din na hinalantulad niya kay Padre Damasa, ngunit ito ay mabait, walang mali siya at di mayabang, si Padre Fuchs, kung saan ay nakapaglaro siya dito ng adheres. Meron namang isang insidente habang kumakain ng dinner si Rizal, ay narinig niyang pinag-uusapan siya ng mga Alemanyang babae. Hindi naasahan ng mga Alemanyang babae na naintindihan pala sila ni Rizal at napahiya sila. Dahil ang sabi nito sa wikang Aleman, ang sumara ang pinto, kung ang lalaking iton sa ating harapan ng isang maginoo, tatayo't sasarahan ang pinto. Tumayo si Rizal at sinara ang pinto. Napahiya ang mga dalaga dahil naiintindihan sila ni Rizal. Noong December 1 naman ay sumulat si Rizal sa mga magulang para humingi ng permisong makauwi. Ngunit nagpadala rin ng sulat ang kanyang bayaw na si Hidalgo at ibinalita ang deportasyon ng 25 na katao sa Calamba at kasama ang pamilya niya roon. Sinabi niyang susulat sila kay Reina Herente ng Espanya para magpaliwanag sa sitwasyon ng Calamba nang sa gayon ay makahingi sila ng katarungan. Kung hindi naman kay Reina Victoria sila ng Inglaterra ay hihingi ng proteksyon sa ngalan ng sangkatauhan. Si Rizal ay dumating sa Hong Kong at siya ay sinalubong ng mga Pilipinong residente pati ni Jose Maria Basa. Nanirahan siya sa Building 5 Calle de Aguilar, Building 2, Red Naxola Terrace, kung saan siya nagbukas ng kanyang klinika. Si Rizal ay masaya bago magpasko dahil doon din nakarating ang kanyang mga kapatid, magulang. Pinakamasayang pagdiriwang ng Pasko ni Rizal yun sa kanyang buhay dahil yun ay kasama niya ang kanyang buong pamilya. Enero 31, sumulat siya kay Bloomingtreet dahil nabalitaan niya ang epidemya na kumakalat at nalaman niyang nandun na rin to sa Europa. Dinalangin niya na maging ligtas ang pamilya nito dahil ang kanyang ina, bayaw, mga kapatid ay hindi nakawala o hindi nakaligtas sa epidemya na yun, ngunit magaling naman na sila. Si Rojano sa mata, ophthalmic surgeon sa Hong Kong. Dr. Lorenzo P. Marquez, tumulong kay Rizal, isang doktor na Portuguese, at nagbigay din ng kliyente sa kanya. May mga tumulong pa si Ginoong Busted, kung saan sumulat ng papuri, propesyong medisina ni Rizal. Dr. Ariston Bautista nagpadala ng pangbato niyang kalakip na aklat tungkol sa medisina. Don Antonio Virgel de Dios nag-abot ng tulong para sa pambili ng aklat at mga instrumento sa panggagamot ni Rizal sa kanyang itinayong klinika. Proyekto sa kolonisasyon ng Borneo. Dahil malabo ang hinaharap ng mga taga-Calamba sa ilalim ng mapanupil na pupuno ni Gobernador Valeriano Weyler, naisip ni Rizal magtatag ng isang kolonyang Pilipino at doon ito ay tatawagin niyang Bagong Calamba, kung saan doon sila maninirahan sa kolonyang itong Britanya na may sa Britanya.
Noong Marso 7, siya ay nagtungo sa Barkong Menon para makipag-usap sa otoridad hinggil sa pagtatag ng isang kolonyang Pilipino. Tiningnan niya ang lupain sa Ilog Bengco kasalawa ng mga Maradona na siyang inalok ng British North Borneo. Pumayag ang mga otoridad ng Ingles na bigyan ng lupa ang mga Pilipino. 100,000 hektarya ang lupa. Isang magandang daungan at mabuting pamahalaan sa loob ng 99 taon. Lahat ng yun ay walang kapalit na upa. Hindi sila magbabayad ng upa doon. Sumang-ayon sa proyekto ni Rizal si Juan Antonio Luna, Lopez Saina Blumentritt, Dr. Bautista at iba pa. Ngunit ang bayaw niyang si Hidalgo ay hindi sumang-ayon. Ang kinaiinisan niyang si Weyler ay natanggal sa posisyon at napalitan ito ni Yelulio Despujol, ang konde ng Caspe, ang siyang namumuna. Nagpadala si Rizal ng liham at pagbati dito. Ipinaalam niya ang kanyang kooperasyon. Pagkatas ng 3 buwan, sumulat muli si Rizal noong Marso 21. Pero hindi ito sinagot ni Gobernador Despujol. Pagsulat sa Hong Kong, ang mga karapatan ng tao, the rights of man, para sa nasyong Espanyol, ala Nasyon Espanyola sa mga kababayan, Disyembre 1891. Nagpadala ng artikulo sa arawang pahayagang The Hong Kong Telegraph, isang pagbisita ng Kulungang Victoria. Una bisita a Lasyon Victoria Gaol, Marso 2, 1892. Kolonisasyon de British North Borneo par de families. Yan ang mga naisulat ni Rizal sa Hong Kong. At ang pulang kamay, La Mano Roja, kung saan ito ang pinakamahalagang naisulat ni Rizal sa Hong Kong. Ito ay tungkol sa konstitusyon ng La Liga Pilipina na nailathala sa Hong Kong noong 1892. Si Rizal ay nagdesisyong bumalik sa Maynila. Nagpasya siyang bumalik sa Maynila para makipag-usap kay Gobernador Despujol. May tatag ang Liga Pilipina sa Pilipinas. Mapatunayang mali si Eduardo de Lete sa pagtuligsa sa kanya. Pero ang daming tumutol sa pagbabalik ni Rizal doon. Unang-una na ang kanyang pamilya. Mga huling liham sa Hong Kong. Si Rizal ay nagsulat bago siya umalis ng Hong Kong, Hunyo 19. Nagdiriwang muna siya ng kaarawan niya sa Hong Kong, Hunyo 20. Sumulat siya ng 2 liham. Tapos bubuksan lamang ito pagkaraan niyang mamatay. Kasi nagkaroon na ng premonition si Rizal na parang mamamatay na siya. Ibinigay niya ang sulat kay Dr. Marquez at sinabing bubuksan lang yung pagwala na siya. Ayan ang sulat niya sa aking mga magulang, kapatid at kaibigan. Ang isang tao kailangang mamatay para sa kanyang tungkulin at mga prinsipyo. Sa sulat nito, sinasabi ni Rizal yung kanyang pagsasakripisyo para sa bansa para lang makalaya at makamtan natin ang kapayapaan. Siya ay mamamatay para sa atin para makamtan natin ang kapayapaan. Tapos nagsulat din siya para sa mga Pilipino. Lagi kong minamahal ang ating malungkot na bayan at nasisiguro ko magpapatuloy ang aking pagmamahal hanggang sa aking huling sandali. Sakaling may mga tao mapatunayang di makatuwiran sa akin ng aking karera, aking buhay, aking kaligayahan, lahat ng ito ay sakripisyo ko para sa pagmamahal dito. Ano man ang aking kapalaran, mamamatay ako ng binabasbasan ito at naghangad ng bukang liwayway ng katubusan nito. Hunyo 21, muling sumulat si Rizal kay Despujol pero hindi ito sumagot nga. Sa sulat nito, ipinalam niya sa gobernador na magbabalik siya sa Maynila at maghingi siya ng proteksyon. Kasi nga, di ba, may banta sa kanya yung mga Espanyol. Kumbaga ba, safe, parang safe house, parang gano'n. Nilisan ni Rizal ang Hong Kong kasama ang kanyang kapatid si Lucia. Bumalik nga sila doon na hindi niya alam na may binabalak na pala sa kanya si Despujol, na kung saan ay kung saan siya ay huhulihin na nga ng mga nito. Samantalang mapayapa nilang tinatawid magkapatid ang dagat nang walang kaalam-alam sa panlang ng mga Espanyol, gano'n na rin yung Despujol. Kaya noong Hunyo 21, 1892, isang lihim ng kasong laban sa reliyon at laban sa bayan ang inabla sa Maynila laban sa kay Rizal at sa kanyang mga kapanalig. Noong Hunyo 21, 1892 ay bumagsak si Rizal sa bitag ng mga Espanyol. At yan nga ang nangyari sa buhay ni Rizal noong siya ay nasa Hong Kong. Kabanata 20, Sirojano sa Mata sa Hong Kong. Thank you!